Breaking news, Amerika maglalagay ng nukes na 3 beses na mas malakas sa Hiroshima bomb? Matapos ang 15 taon, maglalagay ang US ng mga nuclear weapons sa airbase ng UK. Bumili ang US ng ballistic shield upang protektahan ang mga high-value assets sa UK base. Cold War muli nga bang magaganap? Inakusahan ng Russia ang US at UK sa pagtaas ng tensyon dahil sa paglilipat ng nuke. Ayon sa The Telegraph, pinaplano daw ng US na maglagay ng mga sandatang nuclear sa UK sa pinakaunang pagkakataon sa loob ng 50 taon, sa gitna ng lumalaking pagbabanta mula sa Russia. Ang mga dokumento ng Pentagon na nakita ng Telegraph ay nagpapakita ng mga kontrata sa paggawa ng isang bagong pasilidad sa RAF Lakenheath sa Suffolk sa UK. Sinabi ng Telegraph na nilalayon ng US na maglagay ng mga nuclear warheads na 3 beses na mas malakas kaysa sa bomba ng Hiroshima sa airbase. Ang RAF Lakenheath ay inaasahang maglalagay ng B-61-12 gravity bomb na maaring magkaroon ng puwersa na aabot sa 50 kilotons, higit 3 beses ang lakas sa Hiroshima bomb. Ang US ay nagpahayag na ng mga planong pag-station ng 2 squadron ng 5th generations F-35 fighter jets sa UK na mayroong kakayahan na magdala ng mga bomba. Inalis ng US ang nuclear missile mula sa Lakenheath Air Base ng UK noong 2008 bilang espekulasyon na ang banta ng Cold War mula sa Moscow ay nabawasan. Gayunpaman, ang pagbabalik ng mga armas ng US sa UK ay bahagi ng isang programa ng NATO upang bumuo ng mga nuclear site gawa ng pagtaas ng tensyon sa Kremlin. Nag-warning ang Russia na ang paglalagay ng mga US weapons sa Britain ay maaring ma-misinterpret ng Moscow bilang isang escalation o pagpapataas ng tensyon at sila ay nangako ng isang compensating countermeasures. US gumagawa raw ng ballistic shield na surety dormitory upang protektahan ang nukes. Ang US Department of Defense's procurement database ay nagsiwalat ng mga plano para sa isang nuclear mission na malapit ng maganap sa RAF Lakenheath. Tumanggi ang Pentagon na magkomento sa haka-haka na ang isang bagong surety dormitory na unang inihayag sa mga budget documents noong nakaraang taon. Ayon sa mga ulat, ang dormitoryo ay inilaan upang maging base na pinamamahalaan ng US Air Force sa ilalim ng mga regulasyon at batas ng Britanya. Ang sinasabing dormitoryo ay iniulat na magpapahintulot sa US na maglagay ng mga tactical nuclear weapons na maaaring i-deploy ng F-35 fighter jet. Ang terminong surety ay ginagamit ng Pentagon upang tukuyin na ang mga nuclear weapons na ito ay kailangan nilang panatilihing ligtas habang hindi nila ito ginagamit. Ang Pentagon ay nag-utos din ng mga bagong equipment para sa kanilang base, kabilang narito ang mga ballistic shields upang protektahan ang mga military personnel mula sa mga pag-atake sa high-value assets. Ang US Deputy Defense Secretary na si Kathleen Hicks ay bumisita sa RAF Lakenheath noong November 2023 upang siyasatin ang infrastructure improvements. Ang pagtatayo sa isang bagong housing facility para sa mga American forces na nagtatrabaho sa site ay magsisimula sa Hunyo. Ito ay batay sa mga dokumento ng Pentagon. Binanggit ng TASS News Agency ng Russia na ang isang US defense official ay hindi kinumpirma o itinanggi ang mga ulat. Narito ang pahayag ng nabanggit na US official base sa TASS. The United States routinely upgrades its military facilities in allied nations. Unclassified administrative budget documents often accompany such activities. These documents are not predictive of, nor are they intended to disclose any specific posture or basing details. It is US policy to neither confirm nor deny the presence or absence of nuclear weapons at any general or specific location. Noong Oktubre, ang mga opisyal ng US ay humiling ng pahintulot mula sa Kongreso upang simulan ang pagbuo ng isang bagong B-61 na bomba na may mas mataas na kargamento. Nagkaroon ng argumento ang mga opisyal na ang mas malalakas na armas ay
magbibigay sa Pangulo ng karagdagang mga pagpipilian laban sa ilang mas mahirap at malalaking lugar na target ng militar. Totoo bang naghahanda ang US at UK para sa isang mas malaking digmaan? Ang pagsisiwalat ay naganap sa gitna ng ilang mga babala na kailangan ng mga NATO countries na ihanda ang kanilang mga mamamayan para sa digmaan sa Russia. Sinabi kamakailan ni Admiral Rob Bauer, isang mataas na opisyal ng militar ng NATO, na ang mga pribadong mamamayan ay dapat maghanda para sa isang all-out war sa Russia sa susunod na 20 taon. Nagbabala ang British Army Chief na kailangang tawagan ng publiko para lumaban kung magkakaroon ng digmaan sa Russia dahil napakaliit ng kanilang army. Noong January 26, sinuportahan ni Boris Johnson ang panawagan ni General Sir Patrick Sander para sa isang hukbong mamamayan habang nangako siya na magsa-sign up kung makikipagdigma ang UK sa Russia. Si Carlos Del Toro, Navy Secretary ng US, ay hinimok ang UK na muling suriin ang laki ng hukbo nito dahil sa mga banta na umiiral ngayon. Ipinagtanggol ng UK ang kasalukuyang paggastos sa militar na sinasabing ito ang pangalawa sa pinakamalaking defense spender sa NATO at ito naman ang pinakamalaki sa Europa. Bukod sa salungatan sa Ukraine, ang kanluran ay nahaharap din sa mga tumataas na hamon mula sa Middle East hanggang sa North Korea. Kasabay ng pagbigat ng sitwasyon ng mga inosenteng sibilyan at mga magigiting na sundalo sa Middle East ay ang pagiging kritikal na estado ngayon ng Red Sea. Ganoon na lang din samantalahin ng grupong Houthi ang sitwasyon. Gumagawa sila ng gulo at pinaiingay ang pangalan ng grupo nila. Ang sanib puwersang militar ng US at UK ay hindi na nahimik sa gitna ng gulo. Isang malaking operasyon ang ginawa nila at halos nasa 60 target na ang tinamaan nila sa Yemen. Sa kabila nito, hindi pa rin nanahimik ang Houthi, nagpatuloy sila sa pagganti ng atake sa mga barko. May mga tanong ang nabuo dahil sa patuloy na paglubha ng sitwasyon sa Red Sea. May kakayahan ba talagang makamit ng US ang tagumpay upang pigilan ang Houthi na atakihin ang mga barko sa Red Sea, lalo na ngayon binansagan na ng US bilang global terrorist ang Houthi? Paano makakaapekto ang suportang militar ng Iran sa Houthi sa seguridad na mapanatiling ligtas pa rin ang Red Sea sa kabila ng mga ginagawa nilang mga pag-atake, lalo na't importante ang Red Sea sa world trade? Ang mga tanong na gumuhit sa isipan ng karamihan ay mas nakulayan nang umatake muli ang US Navy sa ikapat na pagkakataon sa Houthi. Bilang ganti sa pag-atake nila sa cargo ships ng US, umatake naman pabalik ang Houthi gamit ang mga missiles at drones. Mas lalong lumakas ang puwersang militar ng Houthi dahil sa mga moderno at kakaibang armas nila. Habang tumatagal ang labanan, mas nagiinit ang dalawang partido. Nang muling atakihin ng Houthi ang cargo ships ng US, doon sila binansagan ng US bilang global terrorist. Habang nasa pagkakahimbing pa ng tulog ang kampo ng Houthi sa Yemen, isang malakas na pagsabog ng missiles mula sa puwersa ng US ang gumulat sa kanila at nagsilbing umagahan. Gumamit ang US ng special missiles at pinasabog ito mula sa mga ships at submarines nila. Pagsapit ng hapon, inireport ng US Central Command na nasa 14 ang tinamaan nilang Houthi missiles galing Iran. Bukod dito, pinasabugan din ng US ang mga kampo ng Houthi sa Yemen na balak sana nilang gawing pwestuhan para sa mga susunod na pag-atake. Nang gumabi na, muling nagpaulan ng sunod-sunod na pag-atake ang US gamit ang missiles na gawang Iran. Tinarget ng US ang kampo ng leader ng Houthi. Dito rin kasi nakatago ang mga missiles nila. Winasak din ng US ang mga koleksyong missiles at drones ng Houthi. Hindi gaanong napag-usapan sa US ang ginawang pag-atake ng US sa Houthi, ngunit sa mga lokal sa syudad ng Sanaa na kapital ng Yemen, kumalat ang usap-usapan tungkol sa naging epekto ng pag-atake ng US sa mga miyembro ng Houthi. Maraming Houthi members ang namatay dahil sa US attacks. Hindi na sana hahantong pa sa matinding sitwasyon ng Houthi kung hindi lang nila inatake ang US cargo ships. Nalagay sa mapanganib na sitwasyon ang Iran bilang taga-suporta ng Houthi, kaya't sinisi nila
ang pasaway na leader ng Houthi sa lahat ng gulo na ginawa nito. Upang hindi lumala ang sitwasyon, pinagtakpan ng Iran ang mga pinsalang idinulot ng Houthi. Sinubukan ng Iran na ibaling ang atensyon ng madla sa Pakistan, Iraq at Syria. Kaya lang, habang nasa kalagitnaan ng plano ang Iran, isang malaking problema na naman ang pinasok ng Houthi. Muli silang umatake sa mga barko ng US, kaya't imbis na maalis ang atensyon sa kanila, ay kabaligtaran ang nangyari. Bilang pagsagot sa ginawa nilang ito, umatake pabalik ang militar ng US. Tila ba ipinapakita nila sa buong mundo na handa silang depensahan ang sarili nila sa kahit na anong banta. Kahit pa binaback upan ng Iran ang Houthi, kaya nilang ibalik ang lahat ng pag-atake. Ayon sa pahayag ng CENTCOM, ang missile ay ang importanteng sangkap ng Houthi upang umatake. Ito ang dahilan kaya ang lakas ng loob nilang sumalakay. Sa kasalukuyan, tinatrabaho na ng US Navy kasama ang puwersa ng iba't ibang bansa ang tuluyang pagpigil sa mga pag-atake ng Houthi. Hindi na rin nakayanan ng Israel na makinood lang dahil dito pumasok na sila sa eksena. Inatake na rin nila ang Houthi upang pigilan sa paggawa ng gulo sa Red Sea at Suez Canal. Kontrolado na ngayon ng US ang isang barko na may dalang sangkap sa paggawa ng ballistic missiles na sinasabing pinadadala ng Iran sa Yemen. Sa gitna ng pagsalakay ng US sa barkong ito, hindi nila namalayang nawala na pala ang Navy SEAL. Binantaan ng US ang Iran na tigilan na ang pagsuporta sa Houthi sa pamamagitan ng pag-supply sa kanila ng mga armas at components sa paggawa ng armas. Umatake muli ang Houthi sa US Navy ship at nagpasabog ng missiles na napigilan ng US bago pa man tumama sa barko. Kasunod nito, tinarget naman ang Houthi na atakihin ang barko ng US sa Gulf of Aden at ang malaking carrier ship sa Red Sea. Bilang ganti sa pag-atake, pinigilan ng US ang 4 pang missiles bago pa man ito pasabugin. Magiging sobrang delikado ng epekto nito kung sakaling natuloy man para sa commercial at US Navy boats sa mga kalapit na area. Kamakailan lang, inamin ng Houthi na sila ang may pakana ng pag-atake sa carrier ship na pinangalan ng Zographia. Mabuti na lang at walang nasaktan, kaya't nagpatuloy sa paglalakbay ang barko. Muling idineklara ng US ang Houthi bilang global terrorist. Ibig sabihin nito, malaki at seryosong economic penalties ang kakaharapin ng Houthi sa US government. Noong una, tinagurian ng Houthi bilang followers of God, pero ang US ay tinawag silang Foreign Terrorist Organization noong January 10, 2021. Ginawa ito ng US upang mas mabilis silang makapaglatag ng tulong sa mga Yemeni. Pero tinanggal din agad ng US President na si Joe Biden ang bansag sa Houthi noong February sa parehong taon. Umaasang maalis ang mga balakid at ilang restrictions para sa mas mabilis na pagtulong sa Yemeni. Mula February 2021 hanggang April 2022, mas dumami ang kontroladong lugar ng Houthi ngayon sa kabila ng mga pagtatangka ng US at UN na ihinto ang labanan. Ayon kay Kabir Taneja na eksperto sa Strategic Studies Program, kaya inalis ng US ang terrorist label ng Houthi noong 2021 dahil hindi pinapayagan ng Houthi na makarating ang tulong ng US sa mga Yemeni. Ang desisyong ito ng US ay nakatulong din sa Saudi Arabia na nakalaban din ng Houthi noong 2015. Noong April 2022, ang president ng Yemen na si Abdrabbu Mansur Hadi ay pumayag na ibigay ang otoridad niya sa Presidential Council bilang parte ng ceasefire, pero hindi ito ganoon ka-stable. Mula nang atakihin ng Houthi ang international shipping sa Red Sea, hindi na nagdalawang isip pa ang US government at muling ibinalik ang title ng Houthi bilang global terrorist. Muling umatake ang Houthi sa Red Sea shipping route. Hindi rin nila pinalampas ang mga commercial vessels. Tumaas ang shipping fee ng mga goods o item na dinideliver mula Asia papuntang Europe. Dahil sa ataking ginawa ng Houthi, nagulo ang budget ng bawat bansa. Hindi inasahan ang pagtaas ng mga gastusin na umabot hanggang 60%. Ang Container Exchange ay isang online platform para sa mga container logistics
na nagbibigay daan sa pakikipagkalakalan at rentahan ng mga container. Ang mga negosasyon na pinangungunahan ng bansang Saudi Arabia ay nagresulta ng ceasefire sa Yemen noong April ng 2022 matapos ang ilang taong pakikipag-usap. Ayon kay Just R. Hilterman, sa kasalukuyan ang negosasyon ngayon ng Houthi at Saudi Arabia ay ang pag-alis ng Saudi Arabian sa Yemen. Nagbigay din ng pahayag si Hilterman bilang miyembro ng International Crisis Group tungkol sa pagbabansag ng US sa Houthi. Ayon kay Hilterman, hindi ito ang panahon para magbansag dahil walang malinaw na definisyon para mabansag ang global terrorist. Mas nagmukha lang itong may kinalaman sa political label. Sa ngayon ay gumagamit ng sea mines at air attacks ang Houthi para tamaan ang mga commercial ships sa Red Sea. May mga iba't ibang armas din silang inilantad, kagaya na lang ng radar, missiles, armor at tanks. Bukod dito, may binigay pang mga supply ng armas ang Iran sa Houthi na missiles, drones at iba pang mga armas. Ang tingin ng Iran sa Houthi ay isang grupong paangat sa tagumpay na magiging katunggali ng US at Israel. Dahil sa mga armas at suportang natatanggap ng Houthi, tinitingnan na sila ngayon bilang isang malaking banta, lalo na't pinapanood sila ng buong mundo. Ito ang nagsimula ng pagdududa sa isip ng mga tao kung magiging epektibo pa ba ang militar at ang pagpapataw ng parusa sa Houthi upang tuluyang tumigil sa mga pag-atake.